Sa mabilis na pagbabago ng mundo ng crypto, marami pong projects ang umangat dahil lamang po sa hype at presyo. Pero kakaunti lang ang mga assets na may tunay na papel sa global finance. Dito po pumapasok sa XRP na unti-unting kinikilala hindi lang bilang speculative token kundi bilang isang functional asset. Bilang isang crypto enthusiast, masasabi ko na ang tunay na halaga ng isang asset ay hindi po nasusukat sa ingay kundi sa regulatory clarity at saka real-world utility. Kapag malinaw po ang regulasyon, mas nagiging kampante ang malalaking institution. Kapag malinaw po ang gamit, mas nagiging matibay ang long-term value. At sa puntong ito, sa XRP ay parang isang tao na matagal nang nagtatrabaho sa likod ng eksena. Ngayon lang po siya binibigyan ng tamang pagkilala. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, paano nga ba binago ng regulatory clarity ang pagkatao ni XRP sa market? Isa pong malaking turning point para kay XRP ang kanyang pag-alis sa label na security. Ito po ay hindi simpleng legal update kundi isang identity shift. Ayon po kay Versan Algera dito ng Black Swan Capitalist, si XRP ay malinaw ng sakop ng CFTC Digital Commodity Framework. Ibig sabihin, ang kanyang value ay nakabatay po sa gamit, liquidity at saka settlement. Hindi na lamang po siya basta umaasa sa price speculation. Para po sa mga institutions, napakahalaga nito dahil ayaw po nilang pumasok sa asset na may legal na panganib. Kapag malinaw po ang rules, mas malaki ang kumpiyansa. Mas maraming pinto ang bubukas at sa puntong ito ay mas nagiging seryoso ang papel ni XRP sa financial system. Ngayon bakit po ba malaga ang CFTC Digital Commodity Framework para kay XRP? Sa ilalim po ng CFTC framework, ang isang digital asset ay sinusuri base sa kung paano po ito ginagamit. Hindi po base sa kung paano ito tinitrade. Napakalaking kaibahan nito. Kapag ang focus ay utility, mas nagiging pangmatagalan ang pananaw ng market. Ang mga bank payment providers at malalaking financial entities ay mas komportable sa ganitong setup. Dahil malinaw kung saan po sila nakatayo. Para kay XRP, ito ay parang pagkakataon ng opisyal na ID sa mundo ng finance. Hindi na siya outsider. Isa na siyang lehitimong kalahok. At kapag ang asset ay tinuring na commodity, mas nagiging katulad siya ng gold, oil o iba pang foundational assets. Ngayon ay paano po nagiging core value ng XRP ang kanyang utility at saka gamit? Ang pinakamalakas na sandata ni XRP ay ang kanyang practical utility. Dinisenyo po siya para sa mabilis at saka murang settlement. Sa cross-border payments, kung saan mabagal at mahal ang traditional na sistema, si XRP ay kumikilos parang tulay or bridge. Isang neutral bridge asset na nag-uugnay sa iba't ibang financial systems. Kapag mas mabilis po ang galaw ng value, mas kaunti ang friction at risk. Dito po pumapasok ang analogy ni Versan Algera tungkol sa gold. Ang ginto noon ay hindi po malaga dahil bihira lamang ito, kundi dahil pinagkakatiwalaan ito bilang medium of exchange. Ganoon din ang ginagawa ni XRP sa digital economy ngayon. Ngayon ay ano po ba ang papel ng liquidity at saka settlement speed sa pagiging digital gold ni XRP? Hindi po sapat ang utility kung walang liquidity. Dito rin lumalakas si XRP. May malalim po siyang market depth sa maraming major exchanges. Ibig sabihin, kaya po niyang tumanggap ng malalaking transactions na hindi agad gumagalaw ang presyo. Kapag pinagsama ito sa near instant settlement, nagiging ideal po siya para sa institutional use. Ang kapital ay mabilis na gumagalaw. Walang matagal na waiting game. Walang unnecessary risk.
Sa ganitong setup, mas nagiging dependable sa XRP bilang financial tool. Parang isang profesional na manggagawa na laging on time at saka maaasahan. At kapag ang asset ay maaasahan, mas tumitibay ang tiwala ng market. Ngayon ay paano po ba naiiba sa XRP sa karaniwang cryptocurrencies sa ngayon? Maraming crypto ang umiikot lang sa narrative ng presyo. Kapag tumaas, masaya. Kapag bumaba, tahimik. Ngunit sa XRP ay gumagalaw sa ibang antas. Hindi lang siya token na pwedeng i-trade, isa po siyang financial instrument. May malinaw na papel sa settlement, liquidity, at saka interoperability. Sa ganitong paraan, lumalagpas po siya sa typical na crypto model. Mas kawig po niya ang mga foundational assets sa traditional finance. Hindi po siya umaasa sa trend, umaasa po siya sa function. At kapag ang value ay galing po sa function, mas nagiging stable ang long-term outlook. Ito po ang dahilan kung bakit tinuturing siya ng ilan bilang digital gold. Ngayon, bakit po ba mahalaga ito para sa atin bilang mga traders, investors, at saka hodlers? Kapag pinag-usapan po natin si XRP, hindi po ito usapan ng ibang tao. Tayo mismo ang tinutukoy dito. Kaya bilang mga traders, maring mahalaga po ang short-term movements. Bilang mga investors, mahalaga na rin po ang structure at saka regulation. At bilang mga hodlers, ang mahalaga po sa atin ay ang long-term narrative. Ang pagiging digital commodity ng XRP ay nagbibigay po ng matibay na pundasyon. Hindi po ito garantiyang presyo na ito ay agad na tataas, ngunit nagbibigay po ito ng mas malinaw na direksyon. Kapag mas marami pong institutions ang pumasok, mas nagiging seryoso ang demand. At kapag seryoso ang demand, nagbabago po ang dynamics ng market. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking pananaw, ang pagtingin kay XRP bilang digital gold ay hindi po exaggeration. Ito ay bunga ng kombinasyon ng regulatory clarity, utility, liquidity, at saka settlement efficiency. Hindi po siya perpekto. Walang asset na perpekto. Ngunit malinaw ang kanyang papel sa hinaharap ng digital finance. Habang ang iba ay patuloy na naghahanap ng use case, sa XRP ay matagal nang nagtatrabaho. Tahimik ngunit consistent. Para po sa mga may pasensya, ito ay mahalagang obserbahan. Dahil sa crypto market, ang tunay na nananalo ay ang may malinaw na function at tiwala. At sa puntong ito, si XRP ay papalapit na sa ganitong estado. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.